Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. This is general love reading. Kung gusto mo ko personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. And kung gusto mo naman, pwede kang mag-avail ng, or pwede kang punta doon sa aking TikTok, Unicorn Princess Shop. Ayan, Unicorn Princess Tarot. Doon sa aking shop, doon pwede kang mag-avail ng mga bracelets. Ayan, nandito sa gilid yan. Mga example po yan. And then may free po yan na palm reading. Okay? So yeah, this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Let's start your reading. Okay. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Let's start. You do have the Queen of Wands. Okay. Three of Pentacles. And you do have here this is Three of Cups. Pero nararamdaman ko yung energy na it should be read in reversal. So, babasahin ko siya in reversal. And you do have here the Ten of Cups. Okay. The Chariot is at the bottom of the deck. Okay. So, sa nakikita natin dito, yung iba sa inyo, may mga changes kang ginawa sa sarili mo, which is for the better. Kasi nakakita tayo ng growth sa'yo with the Three of Pentacles. Maybe, unti-unti mo nang inilalabas kung ano yung mga kakayahan mo, yung kagalingan mo. For what I can see here, yung iba sa inyo, no, lalo na kung you're the queen, ikaw yung tipo ng tao na gusto mong mag-work or nasa lugar or nasa environment ka na komportable ka, no? Yung ayaw mo yung minimistreat ka or maybe kung hindi mo gusto yung mga tao kasama mo, ganon. Nandun yung pag-alis mo agad sa sitwasyon. Maybe regarding sa career, ikaw yung tipo ng tao na basta komportable ka sa mga kasama mo, komportable ka sa trabaho mo, or if you do own a business, sa mga kasama mo, or mga nakakahalubilo mo doon, as long na komportable ka sa kanila. Okay, at hindi ko nakikita na pinipressure mo yung sarili mo because gusto mo basta komportable ka. If you are that kind of person, I can see growth sa'yo dahil sa kaugalian mo na ganun. Kumbaga, hindi mo hinahayaan na bastos-bastosin ka or ibaba ka. You do have this mataas na pagtingin sa sarili mo, and dahil dyan, okay lang yun. In a way na parang ayaw mo lang na yung dignidad mo is ibababa. Parang ganun. Or kung babastusin ka, gusto mo nare-respeto ka. And I can see growth dito. The Three of Cups is here. I do see that you are the kind of person din na hindi mo gusto na may nasasayang, may naaaksaya. I do feel like for some of you, if you're waiting or nag-expect ka ng reconciliation sa person mo, maybe for now, hindi na ganon, hindi ka na nag-expect ng reunion or reconciliation with this person or to whoever this person you're dealing with. Or yung iba naman sa inyo, may kinalaman sa family yon. Pwedeng hindi ka na nag-expect na babalik or dadating itong taong ito.
i-ano natin, kunin naman natin yung sa side ng person. Could be dealing with the water sign. I can see a lot of water sign here. Cancer energy. For your person, spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, you do have here the Four of Swords, Queen of Swords, Six of Cups, Five of Cups is here. Mutual energy, kunin natin yan. Or what is the connection all about for the sign of Virgo? Reconciliation is here. Clarify the reconciliation. Separation. Yeah. One more card. Healing family issues. Okay. Honeymoon is here. So, I feel like itong person na ito is, as you can see here with the Four of Swords, this is a very stagnant energy, by the way. Walang ginagawang anything or actions itong taong ito. I feel like kung meron man siyang ginagawa, this is definitely may kinalaman sa Queen of Swords, which is maybe pagka-cut off, pag-iwas, pagiging cold dito sa connection ninyo ng taong to. This person with the Six of Cups, you could be dealing with the person in the past. And with the Six of Cups, nakikita natin na parang nandun yung pagpansin pa rin niya. Napapansin ka pa rin nitong past na ito, but wala siyang ginagawang any movement. Yeah. Binibisi niya lang yung sarili niya eh. Parang ganun. Pero, kung ano man yung nangyayari sa'yo, lagi siyang napapansin niya yun. Kasi, honestly, this person has a lot of feelings, emotions, at saka attraction sa'yo. The King of Cups is here. King of Cups, malaking emotion to. This is all about loving person. And, parang alam mo yun, yung miss na chance, nangyari sa inyo nitong taong to eh. Alam niya na yun, na nagkaroon ng miss na chance or miss opportunity sa inyo. Kumbaga parang minsan ka na niyang nahuli eh. Minsan ka na napapunta sa buhay niya. Pero, pinakawalan niya pa. And, ang laki ng pagsisisi niya dun. Now, I feel like kung just in case na kayo yung magkarelasyon nitong taong ito ngayon, mas maganda sana yung tinatakbo na buhay niya. And alam niya yon, nararamdaman niya yon, na hindi naman sa ibig sabihin dahil magagamit ka niya or what. Pero pakiramdam niya kasi you are the kind of person na hindi ka basta-basta. Na parang kung ikaw yung karelasyon ko or kakonek ko ngayon, maybe mas mataas ang tingin sa akin ng tao, or maybe mas may pinatunguhan na mas maganda yung buhay ko. Maybe yung person na ito may mga realization siyang ganun. Tsaka mga pag-iisip na yan. Parang ang tingin niya sa'yo is sayang. Kasi hindi nagkaroon ng, or hindi nangyari yung opportunity na yon na sana nandito, na sana, kumbaga, ang laki ng panghihinayang ng taong to. And then, lumalabas siya dito as the Emperor.
So, the Emperor, yun nga, parang kunwari walang pakialam, pero deep inside, mataas lang yung pride niya, yung ego niya. Alam niya yung mga nawala sa kanya, pero ayaw niya ipahalata. This person is moving on. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. I feel like there's a lot of love. Pero, nakuha ko yung energy ng upright. Ng reversal. So, parang, and nakikita ko yung dito, yung Dove, nagpapapansin siya sa akin. So, it feels like freedom. So, pwedeng hindi niya naibuhos, naiparamdam, or naipakita, nasabi sa'yo kung gaano man kalaki yung pagmamahal na nararamdaman niya. Like, maybe, nandun yung panghihinayang niya. Bakit hindi niya naipakita sa'yo to? Bakit hindi niya nasabi or naipakita? Anyway, there's a lot of sadness with the Five of Cups mula dito sa taong to. Sobrang lungkot, sobrang sakit. And I feel like nagkakaroon ng separation sa inyo nitong taong ito with the separation here. Pero both of you are longing ng reconciliation. Pero sabi ko nga, ikaw, parang hindi na yun yung hinahangad mo or pinagpo-focusan mo ngayon. Pero nandun pa rin yung just in case lang na magkakaroon ng reconciliation. Syempre, mas gusto mo yung reconciliation. Pero kung hindi naman mangyari, parang okay lang din naman. That's your energy right here. Okay. And also, at the same time, ayan, meron ba tayo ditong isang lumabas na card, healing family issues. So, pwedeng itong connection ninyo, affected siya ng mga issues ninyo na pwedeng may kinalaman sa family. Okay? Na may kinalaman sa family. Pwedeng yung separation ninyo, doon din. May pinaghuhugutan din na may kinalaman sa family. Okay? And at the bottom of the deck, dito sa side mo, you do have the Chariot. For now, nakikita natin, yun nga, you're trying to get out sa iyong comfort zone. And maybe you're moving forward fast. And, yeah. Anyway, let's move on. Ano yung mga nasa isip at emotions ninyo? You do have here the Six of Pentacles, Judgment, the Tower. Bottom of the deck is the Queen of Pentacles. How about your person? Nasa isip at emotions niya for you. You do have here the Temperance, Page of Cups, Six of Wands, and bottom of the deck, Four of Pentacles. Mutual energy. Soulmate is here. You could be dealing with your soulmate. Well, this is you. This is for your side, the release your ex, and then engagement is sa side naman na person na ito. Okay, with regards sa emotions ninyo, sa nakikita natin with the Tower, pwedeng either nagising ka na sa katotohanan or maybe if you're dealing with a soulmate, pwedeng you knew that this is your soulmate, this is your destiny, this is the one for you, pero maybe even twin flame. Pero with the 3, nakikita ko talaga yung number 3. I don't know, that could be your angel number, 333. Ayan, nagsisignify yun ng growth actually. So, more on focus mo growth sa sarili mo, growth sa finances mo. So, pagdating sa emotions, wala akong masyadong
Ayan, nakakita ko dito ng growth talaga, especially nakita ko ng mga mountains, like uh, something to do with mountains or yung mga patusok na triangle na ganun. And for me, it's growth talaga. Gusto mong mapunta ka dun sa top and you're focusing on that. Okay? Regarding sa emotions mo, pwedeng may mga nagiging dahilan kung bakit nawawala or natanggal ng biglaan yung pwedeng ikinagulat or something na naging dahilan para tanggalin mo agad-agad ang emotions na nararamdaman mo for this person. You do have your release your ex, so you're releasing this person's energy. Komportable ka na muna sa ngayon sa kung ano yung mga meron ka. And that, I don't know, more on self-love ito na nakikita natin. For your person, you do have your engagement. So nakikita natin dito, this person wants commitment and a higher level of commitment. Emotions niya sa'yo, with the temperance, this person is still waiting. Ano yung pagmamahal niya with the page of cups? It's just that hindi niya alam kung paano i-handle. The 6 of wands, this person, I feel like he or she will come back. No? Nandun pa rin yung emotion at sa isip niya talaga babalik ka pa or vice versa. Babalik pa siya. Huwag mo kong kalimutan, huwag mo kong tanggalin sa buhay mo, sa isip mo kasi babalik pa ako. This is the energy of your person. Especially the engagement here is like I can see a ring. So, pwedeng may binigay siya sa yung ring or something na very special. I mean, I feel like it feels like a promise. A promise. And, pwedeng hindi ring, but maybe, may binigay sa'yo tong taong to na something very special na hindi niya basta-basta yun ibibigay kung kanino man. And I feel like that is a promise, no? And pwede kasing pinag-ipunan niya yun or something na pinag-ipunan. So maybe may value talaga yung bagay na yan. And it's a promise na kaya niya yung binigay kasi alam niya hindi mo naman yun iwawala or what. And yun, may promise yan. And I feel like this person is, sa ngayon hindi pa siya ready to have a new beginning or to come back. Pero definitely babalik siya kasi nag-iipon siya eh. The Tower is here. It might feel like, or you might say this connection na parang siya yung nagka-cut off, but definitely you are the one who is cutting the connection off. Pero mararamdaman mo na parang feeling mo siya yung nagka-cut off, siya yung nagbabaliwala. Pero ikaw yung mas nakikita nating nagbabaliwala at nagka-cut off dito. Hindi lang open yung person na ito with the 4 of Pentacles. So yeah, if you're dealing with this person, with this soulmate energy, I mean, you do have your trust, so it feels like just this situation is calling for you to have faith. So parang magtiwala ka lang. I know that sa ngayon medyo mahirap yung connection ninyo, but meron kang bagay na hinahanap ngayon na pwedeng alam mong hindi kayang i-offer nitong taong ito.
But it feels like parang yung nararamdaman mo ngayon, mas feeling mo hindi mo naman na siya kailangan. Alam mo yung taong nagda-diet. Parang ganun ang energy. Especially the Queen of Pentacles looks like a cat na nasa diet. I don't know, maybe you are currently dieting or what. Pero, alam mo yung food, 'di ba? Maybe ganun yung feeling or emotions mo sa kanya before. 'Di ba? Nung hindi ka pa nagda-diet, pwedeng ganun. Parang yung feeling mo before is that kailangan mo siya and that from time to time gusto mong makausap, gusto mong makita, ganun. Like food, 'di ba? Na parang gusto mong kumain nung time na hindi ka pa nagda-diet. But the high chance, definitely, the first time of you are really on diet right now habang pinapanood mo tong video na to. So, ayun. And then, ngayon, parang yung katulad nga ng food, parang nandun na yung pag-iwas mo, nandun na yung parang feeling mo hindi mo naman na to kailangan, na parang yung obsession mo maybe sa food na wala din. And parang feeling mo ito yung mas healthy for you. And that you no longer care. Maybe about food, you no longer care. Pwedeng iba sa inyo nasanay ka na rin. Kung ikaw ay nagda-diet, pwedeng gano'n, nasanay ka na rin sa wala. And, yeah. Yeah, katulad nga kanina nakita natin, maybe you're no longer wasting the food, no? Or the love na nararamdaman mo sa taon to. Kasi maybe in the past, sinayang mo or sinayang niya yung kung ano man yung mga kaya mong i-offer. Okay? So, sana nagigets mo yung reading, ha? What will happen in the future for the both of you? In the near future for the sign of Virgo, please. You know, over the Magician, 9 of Swords, 5 of Cups, yeah, 2 of Swords is here, 5 of Swords is at the bottom of the deck. You do have here the 9 of Wands. I see something here na pwedeng, mamaya ko na sasabihin. Anyway, kunin ko na rin kasi sa side ng person. This is for your future. Side ng person mo, you do have here the 3 of Wands, the Star. The Moon is here. The Sun. You could be dealing with your twin flame. And honestly, nakikita ko ito sa reversal. O actually, lahat ng magagandang card nandito. The Moon, the Sun, and the Star. Wow. Wow, wow, wow. This is in reverse. I will read that in reversal. The Star is here. And you do have here the World. Wow, what a beautiful card. Actually, more on Major Arcana yung lumabas sa side ng person mo. But it's a good thing. It's a good thing. Mutual energy in the near future for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising. You do have your love Love yourself first. You deserve love. Oh, wow. And then at the bottom of the deck, we do have your codependency. Okay. Keep an open mind. Yeah, you could be dealing with your twin flame, soulmate. Ganun ang energy talaga nito eh. Well, in the near future, honestly, ikaw yung nakikita natin nagre-reach out. You know? Because there's a problem. Ito. Nakita ko ng stressful situation sa'yo. Like, you can't get out
of something, of this situation. You're stuck. Yun yung nakikita natin. And nakikita natin na parang you are the one who is going to reach out dahil dito sa situation na parang nahirapan ka, nagkakaproblema ka. The 5 of Cups is here. I feel like it's going to happen next year. Mga summer, ganun. Summertime next year or summer season next year, nakakakita tayo ng by the way, I can see the month of July. Nakalagay dito is May. Pero hindi ito yung nakararamdaman kong season. It's like yeah, summer din ng May, 'di ba? But yeah, maybe May up to July, gano'n. Mga ganun yung nararamdaman ko. Nakita na naman tayo ng number 3. Number 3. Maybe you do have this number na connected ka sa 3. Maybe you are born na may 3 yung number ng birthday mo. I don't know, something to do with 3. But anyway, I can see na may problem dito, situation na hindi mo malisan, and that I can see a lot of sadness. And the more na minahal mo yung sarili mo, teka lang, ibaba ko ang camera. Ayan. The more na na-attract mo itong taong to. I see you loving yourself, and in the future, you still love yourself. And I feel like with the you deserve love, the more na mas minahal mo yung sarili mo, the more na mas dumadating itong deserving na love para sa'yo. So, keep an open mind. I can see you having options in the near future. I can see you having 2 people in your life. And why? Yan, pwedeng, yan, you do have the 3 of Wands. This is the number 3. So, the more na nagkakaroon ka ng growth, itong 3 of Wands, the person na deserve mo, maybe this is your destiny. Nakita tayo dito ng star. Yeah, that's Aquarius energy. There's this person na nangangarap sa'yo, and maybe you are dreaming, or this person is dreaming of you. The moon is here. Ayan. I feel like hindi na siya maghihintay. Hindi na siya maghihintay. Like nagising na siya sa katotohanan or sa connection na meron sa inyo. Yeah, especially if there's another connection na involved sa iyo pa or sa kanya. There's definitely a connection here na nagigising itong person na ito. A 3 of Swords is here. So, this person is going to offer you something. Yeah, this person. Pero might be kasi pwedeng pag-isipan mo, hindi ka masyadong sure. Kasi there's a decision with the 2 of Swords na kailangan mong gawin. So, I'm seeing an offer mula dito sa taong to, but you are not sure kung tatanggapin mo. And maybe because you do have choices. And I can see you, ito, kaya ako nasabing ito ay reversal talaga. And this is the moon and the sun. Actually, ang moon and sun is minsan lang magkaroon ng pagsasama. Like an eclipse is coming. No? It's like, parang magsasama. Yung hindi talaga sila nagtatagpo. And that is
with regards sa connection ninyo na taong to, parang nagkakaroon lagi ng hindi pagtatakpo or miss opportunities sa inyong dalawa. But time will come next year, summer season, na itong taong ito ay magkakaroon ng eclipse. Especially if you're dealing with a twin flame. That's an eclipse. So, once in a lifetime opportunity na dadating sa inyong dalawa. And I can see you na you will have a decision here. And this person will no longer wait. Nararamdaman ko yung energy ng reversal ng Hanged Man. So, hindi na siya maghihintay. Gagawa siya ng paraan sa susunod na taon para sa'yo. Okay? Gagawa siya ng paraan. Yeah, there's definitely a movement sa inyong dalawa dito. May contribution ka sa movement na yun. May contribution din siya. And I feel like for some of you, there's an ending here. There's an ending. Kung ano man yung mga inipon niya, sabi ko sa'yo, pwedeng may pag-iipon na ginagawa itong taon to. Pwedeng ilalabas na niya yun or gagamitin niya na yun. Ayan. So, yeah. So, yan, nagkabaliktad, oh. Ito yung nasa bottom of the deck natin kanina. Pero kanina nagpakita itong energy na ito like this. Nagpakita siya ng ito ay upright and then this one is in reverse. Okay, pero ngayon nagpakita ulit siya na pareho na siyang naka-upright. Ito ay naka-reverse tapos ito ang naka-upright pala. Sorry. So, nagpakita siya ng ganito. So, ang energy nito is like kung ano man yung inipon, kung ano man yung tinago, and this could be feelings, this could be pera, or whatever, new beginnings. Handa na siyang ilabas. There's a new beginning between the two of you. It's a once in a lifetime opportunity. Sana gamitin mo yung tamang decision dito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.